Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng J. Guevara TV. J. Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Mike Abe, 2 hours na binanatan. So dito naman tayo mapunta sa kay Attorney Trixie. Consistent na consistent. Kahit minsan bumababa, number 1 pa rin siya. At lumalaki yung gap between her and number 2. Who is the number 1? Actually, siya yung number 2. So, pero nagbaliktad na at the gap is growing. Salamat, JJ. Kayo na ang pumalit sa busal na mainstream media. Huwag patinag. Hindi mo daw magpapatinag sa mga hype. Or kung hindi man ma-pull down siya, sirain yung support structure. Sabi ni Banat Bay, ganyan ang dramateros. Mas kakampihan pa si Abe Ulul. O sino kumakampi kay ano? Sino kumakampi kay Abe? Dramateros? Kinakampihan si Abe? Ng dramateros? Baka pag winweltahan ko kayo, di nyo kayanin ha? Sabi ko sa inyo, winawarningan ko na kayo. Ha? Oh, yung mga dramateros dyan ha? Baka mamaya hindi si Ma'am DJ Irene nandiyan no, yung singer, yung gumawa ng kanta ni Tatay Digong. Shout out po, ma'am. Oh, yung mga dramateros. Baka okay yung kakampi-kampi kay Abe, baka mamaya balikan ko kayo, umiyak kayo sa akin. Ha? Ha? Yung nagsabi na yan kasi dumikit ka sa banateros. Okay. Akala ko binabanatan ako nung mga tulonggis dyan eh. Wag ako. Sabi sa'yo, hindi nyo kakayanin lahat ng lalabas sa bunganga ko. Si Ate Hanarot nagsabi nun. Banat Bay, si Ate Hanarot nagsabi nun. Dumikit ka kasi. Hindi, yun? Sinasabi ng mga against to banateros. Yan kasi, Jay, dumikit ka kasi sa banateros yan tuloy. Pinapahamak ka ng banateros. Wow. Ulul nyo. Mga ulul. Hindi ako pinilit ng banateros na sumama sa kanila. At hindi ko rin pinilit ang banateros na isama nila ako. No, dramateros yan si Anarot. Dito nga kanina may comment, bayad lang daw ako ni Banat Bay. Binabayaran ako ni Banat Bay. Binigyan nga ako ng MacBook Air. Inggit na naman kayo. Baka mamaya makita niyo na may big bike ako magluwa-luwa yung mata niyo ha. Yain niyo, pag-iipunan ko yun. Okay, may kabe. Pautang, 1 milyon, bili akong big bike. Total, may malaki-laki sahod mo. Kinsenas, katapusan ka pala dun sa kabila. Haroteros yan, hindi yan dramateros. Tama, yan, haroteros yan. Yan ang haroteros ng banateros. Si Ann Harot. Okay, tuloy natin. The people that she can count on. I think it's politics. Ganda ni Ma'am Trixie, it's bad. Grabe naman, napaka-fresh mo dito, Ma'am Trixie. Ma'am Trixie attorney Iba din ganda-ganda ni Ma'am Trixie dito. Case of playing politics. So kasi, parang panapanahon lang ganon. Ayaw kong isipin na panapanahon. Pero merong mga talaga, may mga instances talaga where you abuse. Sino to? Sinong BNT? Sino yan? Si Abby lang Si Abby lang inahamon ko. Bakit siya yung... Ba't siya nakikiepal? Hindi ako pumapatol sa mga bulok na vlogger, sorry. Wow, yabang. Okay, salamat Vicente. Sir Vincent Bisera, maraming Bisera? Parang kilala ko to May kilala akong Bisera, kasamahan ko dati yan. Maraming salamat po, sir. DDS OC. Yan, salamat po. Oy, Ate Abe Ana, shoutout Ate Rika Abe. Abe Ana. Yan Rika Abe. Tapos Abe Ana.
Oy, magpalit na kaya Binido, may tulongges na abe. joke lang. Okay. Si Boss J, tahimik si Ben Barubal. Ay, ewan ko, bakit tahimik yun? Mamaya chat ko, tanungin ko bakit tahimik. Oo nga, no? Okay, play natin. Use your rights eh. Meron mga ganon. So, meron din tayong nakikita na mga issues that are unanswered. Naku, may na-scam na. May na-scam na naman ako, dalawa. Si Sir Vincent Becerra tsaka si Ate yung ano mo, katukayo mo. Ay, hindi pala. Katunog ng apelido mo. Abiana yan, nung na-scam ko na. Sunod-sunod na naman yan. Tingnan mo. Naku, na-scam ko na naman si Ate Abiana. Ay, maraming salamat po Ma'am Abiana. Ay, Mike Abi, dami ko na-scam dito. Kawawa na naman si Mike Abi. Iyak na naman nito sa akin. Sasabihin na naman ni Mike Abi. Namumukha niyan? Ha? Yan ang scammer na na dumidikit kay Pastor Kabuloy at Duterte. Tayo ng pangit mag-vlog ang putik. Mag-aaral ka muna mag-vlog, goy, kaysa tsaka yung about dun sa secret deal, ilabas mo. Hayop ka, puro ka fake newsan. Laylay na yung balat mo sa nguso mo. Puro ka pa rin ka fake newsan. Hawak-hawak na ng anak mo yung ID ko, di mo pa ako kilala. Tigilan mo, may kabi, 4 na yung mata mo eh. Puro ka katarantaduhan. Hoy, may kabi, ito, may pangaral ako sa iyo ha. Tayo dito sa mundo, saglit lang tayo dito. Nangihiram lang tayo dito ng buhay natin. May panahon ka pa para magbago. May 10 years ka pa para magbago, may kabi. Magbago-bago ka na, puta na. Malapit ka nang kunin ng lupa. Fake news ka pa rin. Okay, tuloy tayo dito. Dahil hiwagan ng buhay. Nag-umpisa yan with people's initiative, di ba? Doon nagkaroon ng maraming ko talaga. So, hindi si Mike Abi, paborito ko yun. So, ano yung next? Gusto nilang Ay, wait lang, may nakalimutan ako kay Mike Abi. Sa unang hirit, uuna ka. Sa unang hirit, manguna ka. Sa unang hirit, unang hirit. Diba? Yan kinantahan na kita Mike Abi. Alam ko, team song mo yun eh. Nandun ka dati. Diba ikaw si Arn, yung puppet? For term extensions. Hindi pa rin tapos si Mike Abi. Tama na yan. Kawawa na si Mike Abi. Extend ng 20 years ang termino ni Presidente Marcos Sr. Martial law. At ilang taon, dekada yung martial law. Dineclare ng 1972, 1971. Tapos by the time tinanggal yan, 1981 na. So ironically. So, hindi, masamang tao ako. Parang atin yata yung record-holding martial law na. Masamang tao ako, kaya nga may benting pabahay ako sa Bicol eh. May benting project, housing project ako sa sarili kong pera sa Bicol. Mabait ako, masamang tao ako. Okay, maniwala kayo kay Mike Abi. Longest running. Parang ganon. Of course, longest running insurgency din tayo, but they apparently don't care about that one. Pero ma'am, yan parang sa mga Mike Abi, grabe naku po, iyak na naman ito si Mike Abi. Yan pa, naku po. Oy, Ma'am Joy, maraming salamat po, Ma'am Joy Newman. Thank you po. Naku po, kawawa na si Mike Abi, iyak ka na naman. Sabi ni Mike Abi, putay na, binanat-banatan ko yun. Yung pala, dami nagpapalipad doon. Yung 10 million pala, kaya palang kitain sa isang buwan. Ako, nangihingi pa ako. Jay, update mo ako sa member ko sa'yo. Wait lang, lipat ako sa laptop. Update. Yung okay lang mami, okay lang, walang problema. Huwag kayong paniwalado kay Mike Abi. Alam nyo Mike Abi, habang tinatarantado mo ang Banateros, lalo kaming minamahal ng tao. Kaya sige lang, tarantaduhin mo lang kami para may papit kaming laruan dito. Kelly, ano pang pwede nilang gawin to counter this trend? Ang ganda nito sinabi niya. Especially na meron ganitong mga movement ng national government. Yung declaration of martial law. Ang lamig, wala na akong kape. Possible. Opo. Hindi natin alam kung imminent, but certainly there's a possibility kasi nga the elements are all there. Lawlessness.
And it's always Davao. Napapansin ko, no, yung mga nasa gobyerno, ay yung mga dating nasa gobyerno katulad nito ni Atty. Trixie. Di ba maganda? Parang kapag nasasapawan si Ma'am Shitars, parang tinatanggal. Siguro dahil tinanggal to si Ma'am Shitars. Si Ma'am Shitars. Kaya tinanggal itong, kaya pinag-initan nito si Atty. Trixie ni Ma'am Shitars kasi sapaw siya, no? Ganda ni Atty. Trixie. Siguro magkaedad lang sila niyan. Si Ma'am Shitars saka si Atty. Trixie. Pero si Atty. Trixie, tignan nyo, ang ganda pa rin, no? Huwag naman sinasabing pangit si Ma'am Shitars, ha? Grabe naman kayo. Wala akong sinasabing ganun, pero parang ganun na nga. May pattern. So, documentation. Ay, naku po, may kabi, hindi na ako makapag-content. Yan na, Ate Rose G, Tapos si Gina Ray. Ay, naku, may kabi. Wala na. Na. Iyak na si Mike Abi. Wow. Broadcast journalist, investigate daw, Boss J. Naku po, ulol niya. Ulol niya sa broadcast. Yung social media nga, di niya mabigkas eh. Wala namang bulol na journalist, siya lang. Diba? Buhos na naman yung biyaya kay J. Guevara. Iyak na naman si Mike Abi nito. Witnessing, speaking out. Ito yung mga sandata at ginigaranti ng ating saligang batas, di ba? So, you can document events and then i-explain natin by putting all of these elements together. Ito nga, yung pag-ano ninyo na it starts with people's initiative, may nag-criticize na taga Davao na very prominent sa ating kasaysayan. Tapos, ayan na, si Mayor, si Vice President, si Pastor, all of them, parang, wow, isang zip code lang yata pinanggalingan itong mga isang mukha lang, no, attorney. Tsaka ma'am, ano nito, may kukonekta kay Vice President Sara Duterte. Itong mga nangyayari ngayon. Kasi as we see, siya talaga ang, for the 2028 elections, siya yung tatanging balakid eh. Bata, mas matanda si Ma'am Shitars. Obvious naman eh. Obvious naman, Ate Karen. Ate Karen, obvious naman na mas matanda si Ma'am Shitars kaysa kay Atty. Trixie. Ang ganda-ganda ni Atty. Trixie, obvious naman eh. Alam na this. Alam na. Uy, nasaan na ako? Papatuloy ng mga plano. Lalong-lalo na continuing yung popularity niya. Number 1 siya sa trust, approval, and satisfaction ratings. Tama. Number 1 official. Kahit sa Bohol? Kahit sa Bohol? Lalo na sa Bohol. Ay, ganun ba? Sige po. Lalo na sa Oops. Naalala mo. Grabe kayo. Opo. So, yeah. So, nakikita natin na yung by association, syempre, maapektuhan siya dyan. Pero primarily, lahat ito are part of her support structure. Father, brother, brothers holding government positions. Pastor Quiboloy, malaki ang kanyang influence, well, not influence, yung persuasive powers nung elections noong 2016. Tapos, persuasive din siya in 2022. Iba lang ang kandidato, medyo budol nga lang ng konti. Konti ba yun? Malaki. 31 million. Loko ka rin ng Atty. Trixie. May mga ganyan. So these are her support structures. Ito ang mga magiging mahalaga kapag tumakbo na siya sa 2028. Or even now. Hirap kayo. Ano yun? May kabe, talagas mo na. Andito na naman. May kabe, may kabe. Mike, Abe! Shoutout po salamat po kay Ate Leonor Lawrence, tsaka syempre kay Mami Benny Galos, tsaka kay Ate Christina May Pastores. Maraming salamat. Kusang loob na nagpa-scam. Pahiya na naman. May na-scam na naman ako dito. Mike Abi, iyak ko na naman. Gawa ka na ng video mo. Mike Abi, gawa ka na ng video mo mamaya. Tapos bukas, rebatan kita. Ang dami ko na naman may scam. Mike Abi, alam ko nanonood ka. Pero eto Mike Abi, may payo ako sa'yo.
kumain ka ng bawang. Baka mamaya atakihin ka. Tawa na tawa si ate, si mama na DJ Irene. Hoy, may kabi ha, kumain ka ng bawang o kaya pineapple juice. Para hindi tumaas yung blood pressure, baka mamaya atakihin ka, ako pa yung sisihin mo. Habulin yung kanyang trust, satisfaction, and approval ratings. Parating number 1, consistent na consistent. Kahit minsan bumababa, number 1 pa rin siya. At lumalayo. Ayun nga yun tama nga si Attorney Trixie, no? Kahit anong gawin, ngayon katulad dyan, mapunta na naman tayo kay Mike Abe. Tangin na yan, puro si Mike Abe na lang. Gago! Alam nyo, kahit anong gawing paninira ng mga tansu vlogger, especially to administrasyon, kagaya niya ni Tamba, na nagbabayad pa ng mga vlogger para lang siraan ng mga Duterte, at si Ma'am Shitars, nagbabayad sila para siraan ng Duterte. Kahit anong gawin nila, bumaba man ng kapiranggot ang ratings or trusted approval or trusted ng tiwala ng taong bayan kay BP Sara, siya pa rin ang nananatiling number 1. No? Siya pa rin yung number 1 na pinagkakatiwalaan sa buong Pilipinas. Na hindi kayang tibagin ng administrasyong Marcos. Kaya nga pilit nilang pinipikon no? Pinipikon nila ng pinipikon si BP Sara para kapag nagsalita si BP Sara sa Pangulong Bongbong Marcos, ay yun yung gagawin nila na panghabla or pangbato na naman kay BP Sara para siraan siya. Kaya nga paulit-ulit din nyo napapansin, yung kay Baste, yung kay Tatay Digong, kay Pastor, ginagawa nila yan, ang pinakamotibo talaga niyan is asarin si BP Sara. No? Asarin si BP Sara na makapagsalita si BP Sara ng pangit laban sa administrasyon. Para sabihan na naman nila na itong si BP Sara ay isang traidor sa Pilipinas. Yan naman talaga yung totoo Diba? Lahat ng nangyayari ngayon, kaya yung yung iba dyan, na nagsasabi na panahon na para magsalita, panahon na para kumilos si BP Sara. Alam nyo, kapag pinaalam pa ni BP Sara na yung mga kilos, yung mga ginagawa nilang pagkilos, useless yun. Pangit na ipaalam pa yun sa madlang people, sa taong bayan na, ganito gagawin ko ganito, ganyan, dinalaman nila yun. Kaya sabi ko sa inyo, habaan nyo pa yung pasensya nyo. No? Habaan nyo pa, antayin nyo. Tsaka ito, nagtataka ako, parang hindi nyo kilala Duterte. Alam nyo naman kapag gumalaw yan solid, smooth. Tsaka may masasapul sa may masasapul yung mga yan. Kaya nagtataka ako sa inyo, bakit inip na inip kayo? Easy lang kasi. Alam, huwag kayong bago ng bago Parang di nyo kilala ang mga Duterte. Easy lang, darating tayo sa panahon na yan. Yung mga ginagawa ngayon na panggigipit, isa yan sa pamamaraan ng administrasyong Marcos na para pagmukaing masama or para pikunin si BP Sara, kaso hindi nila magawa-gawa. Kaya easy lang tayo. Yung mga people's power na yan, tsaka na yan, easy lang Yung mga people's power na yan, yung mga pag-aalsa, tsaka na yan. Okay lang alam nyo sa totoo lang hayaan nyo lang na inaapi tayo ng paulit-ulit. Andun na tayo sa point na yan kasi nangyayari naman na talaga yan. Pero darating ang araw na sinasabi nga ng karamihan na yung panahon nyo to ngayon, antayin nyo yung panahon namin. Kaya kayo, mga DDS, easy lang kayo, chill lang. Darating tayo sa punto na yan. Maniwala lang kayo sa amin, Maniwala lang kayo sa amin, darating tayo sa punto yan. Panahon nila ngayon, antayin naman nila yung panahon natin. Lumalaki yung gap between her and number 2, who is the number 1. Actually, siya yung number 2. So, pero nagbaliktad na at the gap is growing. So, kung ako yan, kakabahan ako kung ako si dami mo nang na-scam sa ratings. Kailangan i-pull down siya. Dami na kung hindi man ma-pull down siya, sirain yung support structure niya, the people that she can count on.
So, hindi lang itong mga obvious things na nakikita natin nangyayari, but even those that support her on social media, in media, alam na alam niyo yan. Of course. So, ayan. So, lahat ng support structures niya in media, even in social media, lahat yan, parang na-ooperate, kumbaga, for lack of a better term. So, ayan. Pero, attorney, sa panig ni Vice President Sara Duterte, sa nakikita mo, dapat ganun lang yung kanya magiging role, reaction sa mga bagay, sa mga issue na narinig natin. Dapat talang tahimik lang muna siya at mag-focus sa kanyang trabaho. Kasi tingnan nyo, sino yung bad guy dito? Di ba tayo, mahilig tayo pag-election, there's the good guy and there's the bad guy and we always vote for the good guy. So, who's the good guy here? Di ba si VP? Kasi she has not given anybody a reason to go after her. If somebody's going after her, it is for things that she cannot help. Ba, kasalanan ba niya number 1 siya? Kasalanan ba niya na ang laki ng suporta niya? Kasalanan ba niya na very active ang social media voicing out in her favor? Kasalanan ba niya na matagal na yung affiliation niya with Pastol Kibuloy? Kasalanan ba niya na most popular president ever sa Pilipinas yung tatay niya? Kasalanan ba niya na hindi nag-win yung suporta for the Duterte family? So, without doing anything, she has all of these accomplishments. Mamaya, shoutout ko kayo. Yung bad guy, siya naninira. Pag nagsalita siya, baka number 1 versus number 2 lang yon, and it becomes a word war, and it's parang tennis game na yan. And balikan-balikan lang. Pero nang hindi siya nagsasalita, she remains the good guy. Yung kabila, salita ng salita, sira ng sira, bakbak ng bakbak, kung ano-ano yung tinitira. And you're seeing that they're also trying to be careful. Ayaw nilang tirahin siya ng diretso kasi wala nga siyang binibigay na dahilan para tirahin siya ng diretso. Yun yung sinasabi ko kanina, yun yung pinopoint ko, na alam niyo, ako, mas pabor pa ako na manahimik muna si BP Sara. Kasi nga, pinipikon nga lang siya dito Pinipikon siya ng administrasyon, kagaya ng sinasabi ni Atty. Trixie, na kapag sa once na makapagsalita na si BP Sara against to Administration Marcos, doon na siya rektang babanatan. Alam nyo naman ng strategy ng mga ng administrasyon Alam nyo naman na marumi sila makipaglabanan. Tapos kayo, inip kayo na bakit wala pa rin sinasabi. Katulad kahapon sa live natin, may nadakdakan tayo na isang Duterte supporters. PP bingi na daw bulag si BP Sara sa nangyayari sa bayan. Sabi ko, wait ka lang kasi masyado kang mainipin. No? So titirahin nila yung support structure niya. As long as she's keeping quiet and towing the line and doing her work, she's the good guy. Once makisali na siya, nakipag-anuhan na siya, gaya natin dito, nakipag-bakbakan sa social media, on media, we go into the debates. She's part of the fray. Ngayon, she's above it. So, okay pa siya. And she will have to hold that position as long as possible. Later on, she'll just become one of the guys pagka nakipagbakbakan na siya. Ma'am, gaano ko crucial po sa inyo yung buwan na ito, June? Diyan. Ayan na naman. Aside from vacation, kompleto yung the whole month of June, bakasyon ng ating public school teachers. Yay, you deserve it. Thank you, VP Inday. Trinabaho niya talaga yan. Well, meron tayong naririnig syempre ng mga diskusyon about the significance of July. Hindi siya exactly, but kumbaga, lumabas yan sa social media because there's historical precedent. Nung si Gloria Arroyo, 'di ba, na topple si President Erap, yung umpisa ng parang campaign niya was around July year before, culminating in February. Ngayon, yung decision ng Supreme Court counted that as 3 years. No, dahil, syempre, just a matter of months. 3 years na yon, and so, inallow siya to run for re-election. But the campaign, theoretically, began noong July the previous year. And then, di ba, nagkaroon ng impeachment shortly after that. Na-lay yung groundwork, the impeachment began. And by the time lumabas the impeachment started, January, December, parang ganon.
by February, iba na presidente. So, it's possible that some people are looking at this as a milestone. If it has happened before, baka history repeats itself. At saka, Opo, salamat nandiyan po. din yung present yung elements of urgency in the part of the administration. As we can see, Ang hirap din kasi ng kalagayan ni BP Sara, pero minsan nakakainis din yung sobrang katahimikan niya. Hindi, eto nga, ang sabi ko nga dyan ate, katulad niyan, alam nyo kasi, kung nga pala, di ba isko ka? Binura siya. O ate Anarot, sorry na. Di ba ate Anarot, isko ka? Kasi ako sa tagal-tagal ko nang nakasupport sa Duterte, alam ko yung strategy. Si BP Sara kasi, kahit sa mga tiga Davao, iba kasi si BP Sara, strategy ni BP Sara sa strategy ni Tatay Digong. Si BP Sara noon pa man, tahimik lang yan eh. Pero biglang bumibuelto yan. Natatandaan niyo yung about sa mangga? Natatandaan niyo yung about sa ano ba yung video niya na nilabas na nakalimutan ko yung sinabi niya. Basic lang siya bumirada pero tagus. Bibira at bibira yan pero darating bibira at bibira yan pero medyo ngayon hindi pa yan. Hindi pa yan. Ako na nagsasabi sa inyo hindi pa yan Opo, Mami Benny nakita ko mamaya play ko. Hindi pa yan bibira ngayon. May tamang panahon yan. Ako na nagsasabi sa inyo. Sa tingin nyo, bilang ako bilang Vice President ako, bilang Sara Duterte ako, tinatarantado kapatid ko, tatay ko, hindi ako nasasaktan. Iniipon lang yan. Ipon lang yan, ipon. Mahaba. Sabi niya nga, natatandaan niyo ba yung sinabi ni BP Sara? Malayo pa ang 2028 na para asikasuhin natin ang pamumulitika ngayon. Yun na lang yun yung isipin nyo, yung sinabi ni BP Sara na yun. Malayo pa ang 2028 para atupagin natin ang pamumulitika ngayon. Diba? Oo, kaya yun yung mga iniisip ko palagi na may point si BP Sara. Hayaan lang natin ng hayaan yan, yung banat sa kanya. Tingnan mo naman. Hindi ito ang ganda naman ng nagiging result Yung ginagawa ng administrasyon, sino napapahiya? Sino nagmumukhang masama dito? Di ba sila? Sila yung napapahamak dito. Si BP Sara ay pataas nga ng pataas. Number 1 pa rin sa tiwala ng taong bayan, si BP Sara. Puro lang siya trabaho. Never siya kahit nga sa West Philippine Sea. Sagot niya lang, no comment. Asar na asar yung mga tansu vlogger nun. Kasi nga, nag-aantay sila kasi para kung ano yung masasabi ni BP Sara. Ang mangyayari kasi niyan, pag sa oras na nagsalita si BP Sara, bibigyan ng kulay ng mga kritiko, ng mga anti-Duterte yan. Bibigyan nila ng bibigyan nila ng kulay yan. Kahit maganda or pangit ang sabihin ni BP Sara, bibigyan ng kulay ng mga anti-Duterte yan para may maibato sa kay BP Sara. Kaya ang nangyayari, walang para sa akin, pabor ako sa pananahimik ni BP Sara. Kasi sa oras na magsalita si BP Sara, pangit man o hindi yan, lalagyan ng kulay yan. Lalagyan ng kulay ng mga tanso at ng administrasyon na ganito ganyan. O tignan mo, ang huling pagkakataon na lang nila para mapabuelta or mapasalita si BP Sara ay yung kay Badshot. Napanood niyo ba yung movie na Badshot? Upcoming na yun Tapos sunod yun yung Professional Liar. Yung kay Ma'am Shitars, 'di ba? Notice na sila noon Wala na silang naiisip na ano pa bang gagawin natin para mapagsalita si Sara na yan? Sasabihin, nagpresenta si Ma'am Shitars. Ako maggagawa. Mag-i-interviewhan kami ng tanga kong ng isa kong tanga-tangang bataan.
O, di nag-interviewan sila. O, pares lang sila nung nagchismisan lang sila doon. Pati may mga tato o sasamang tao daw. O, so yun na. O, ang nangyari, ang kinaganda nun, na hindi nila inaasahan. Kasi nga, biriwin nyo ang inaasahan ng administrasyon nun, magagalit na si VP Sara. No? Magagalit na si VP Sara. Ang inaasahan nila dun is magsasalita na against sa administrasyon si VP Sara. Ang hindi nila inaasahan na kung ano yung strategy nila na pinapakita sa taong bayan ng mga paawa effect, ayun ang ibinalik sa kanila ni VP Sara. Ayun, lubog ang muka. Gago! Ha? Lubog ang muka. O anong sinabi ni VP Sara? Karapatan ni Ma'am Shitars na magsalita. Kasi siya ay wala naman sa gobyerno. O, ano ang kinalabasan nun? Napakaganda. Mas talagang hinangaan ng taong bayan yung comment ni VP Sara doon sa bad shot ni Lisa Araneta Marcos. Ang nangyari nun, ang naging masama nun ay si Ma'am Shitars. Ayun, lumaki ang mata. Ay, sorry. Sorry. Nadulas lang ako, ha? Nadulas lang. Sorry na. Lumaki ang mata. Sorry na po, Ma'am Shitars. Love you. Gago! Oh, diba? Kaya nga ngayon sabi ko, okay lang yan. Sige pa, kulang pa. Dagdagan nyo pa yung panggigipit, dagdagan nyo pa. Oh, pero, sawa ni pera. Alam na alam ni Mike Abby yan. Si Pero, kilala ni Pero. Si Mike Abby, kilala ni Pero yan. Oh, Pero, asawa ni pera. Kilala nila Mike Abby yan. Kaya nga ito nga Kaya nga mas okay yan na ginagawa nila na administrasyon. Sige lang, titignan nyo sa West Philippine Sea, Yolanda, lahat bumalik sa mukha nila yun. Ewan ko na lang ito siguro baka mamaya si Sandro na isunod. O Sandro, no choice na tayo. Si mama mo ginawa na yung bad shot kay VP Sara pero tayo pa rin nagmukhang masama. O ngayon ikaw naman ang kumilos, so ikaw naman na magsalita, magpa-interview ka. Kaso ayaw ni Sandro. Sabi ni Sandro, crush ko kasi si Baste. Gago! Crush ko kasi si Kuya Basti. Kaya naman huwag niyo ako pilitin. Ang yummy kaya ni Kuya Basti. Daddy, no. Don't me daddy, ha? Because my crush is Kuya Basti. Kaya ayaw nila. Kaya malamang si Sandro ngayon pinipilit-pilit pa nila. Kaso nga, crush si Kambal Basti. Kambal ko yun, ngala nyo ba? Sino mang kukontra dyan? Gusto nyo pang baka ayaw nyo nang mabuhay. Hoy, ang landi mo, Jay. Ito naman gano'n naman Kaya hindi umano yun si Sandro. Ewan mo, baka sa bukas, sa makalawa, baka si Romualdez naman bumaba. Wala na ibang babanat Sino ba babanat? Yung pinagbanat naman nila na si Subiri tanggal na sa Senate. Hindi na Senate President. Wala na. Yung pinakahuling bumanat wala na. Sino pa ba? Sino babanat? Hukayin nila si Senyor Marcos. Hukayin nila yung tao para pagsalitain lang. Ha? Okay, tuloy natin to na ngayong araw 3 times silang bumalik. May pang-apat yata kasi sabi Bumalik sa compound. Yan. Oo. Dito naman, yung about sa compound ng KOJC, nakikita akong purpose dito. Kasi ito hindi naman po tanga-tanga ang mga kapulisan. At lalong hindi po tanga yung nag-uutos sa kapulisan. Alam naman ho talaga nila na wala naman dyan si Pastor Sino ba naman tanga na mag-i-stay dyan? Alam mong hinahanap ka. No? So, alam naman na nila yon na wala. Ang gusto kasi nilang mangyari dyan is pumunta si VP Sara sa KOJC. No.
para ipamukha sa taong bayan na kinakampihan ng Vice Presidente ang isang kriminal. Ayun yung gusto nilang mangyari diyan. Biruin mo alam din ng mga pulis na warrant of arrest lang ang gamit nila. Na talagang bawal silang pumasok. Nasa batas natin yan, warrant of arrest. Buti sana kung search warrant yun. Yun lang talaga yung purpose din nun. Ay, pupunta si rito. Pupunta si BP Sara kasi nasaktan yung mga tao eh. Kasi sinaktan. Katulad nung sa rally. Diba? Pumunta si BP Sara. Yun ang gusto nilang mangyari ngayon na pumunta si BP Sara sa KOJC. No? Para maipalabas nila sa taong bayan na kinakampihan ni BP Sara si Pastor Apollo Kibuloy. At alam ko na yan kung anong sasabihin nila. Ganito yan ganyan ba ang lalo na si Mike Abe. Kita nyo? Ang Vice Presidente natin kinakampihan ng isang kriminal. Kung gaganong na, mukha na namang unggoy yun. Gago! Ayun yung gusto nilang mangyari dyan. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, na gusto kong sabihin nga to kapo nga so nabitin tayo sa oras. Naudok kasi ako. Yan. Kaya hindi ko na ipaliwanag kahapon. Kaya ako sabi ko, ay, strategy na naman to. Na gusto nilang palabasin si BP Sara na naman. Kasi nga, kapag pumunta si BP Sara sa KOJC, may pangbabato na naman sila kay BP Sara. Kesyo kinakampihan yung taong lumabag sa batas. Ganyan ang mga kataga ng administrasyon. Hindi pa ba kayo nasanay? Hindi nga. Ay, naku po, hindi nakikinig eh. Sinabi ko lang na na ganyan kasi yan ang kataga ng administrasyon. Hindi ko sinasabing kriminal si Pastor Apollo Kibuloy. Gago! Ang sabi ko, sasabihin ng administrasyon, manggagaling, manggagaling sa bunganga nila. Ano ba yung kadalasan na lingwahe ng administrasyon, ng anti-Duterte? Di ba ganyan? Ganyan ang lingwahe nila eh. Ang ating Vice Presidente kumampi sa isang kriminal. Ayun yung ibig ko sabihin, hindi ko sinasabing kriminal si Pastor Apollo Kibuloy. Kuya Yob naman, hindi nakikinig eh. Kanina pa ako dakdak dito. Ubus na nga yung kape ko eh. Hindi pa rin hindi magets. Maganda yung malinaw. Yan okay na. Pinaliwanagan ko na sa'yo ha. Ayun yung ibig ko sabihin. Sa kanilang manggagaling. Ikaw ba naman, Kuya Yob, hindi ka pa rin ba sanay sa mga anti-Duterte? Ganyan yun sila magsalita. Lalo na si Mike Abe. Ay, naku po. Ito pa isa. Asan na yun? Ito pala. Panoorin natin to, guys. Panoorin natin tong video ni Bal. Magandang araw mga banateros. Nako, may korupsyon na namang nabuking sa Senado. Ito kaya ay totoo? Ito ho ba ay haka-haka lang? Ano kaya ang tunay na nangyari ho dito sa Senate building? Grabe Mamaya ipapakita natin kung bakit natin nasabing ito ba ay may korupsyon. Abangan Ito panoorin nyo ito. Napaka-importante to. Kasi alam nyo mga kababayan, ito ho ang dahilan kung bakit naghihirap ang bawat Pilipino. Naghihirap po ang bawat Pilipino, nananatili tayong third world country, nananatili tayong ganito dahil ho sa mga sobrang proyekto ng ating gobyerno. Sobra ho ang mga tinatawag nating mga substandard na proyekto ng gobyerno tapos lobong-lobo yung amount. Ito panoorin nyo to. Grabe ho ito. Ipinahinto muna ni Senate President Triza Escudero ang pagtatayo sa bagong gusali ng Senado sa Taguig dahil sa lumobong gasol. Ba't dito yan sa Taguig? Hindi raw itutuloy ang konstruksyon hanggat hindi natapos ang inutos niyang review. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte.
Halos buo na ang itinatayong bagong gusali ng Senado sa may Fort Bonifacio sa Taguig City. Oo nga, malapit sa amin yan. Importante pa talaga. Mas marami dito sa amin yan Yan ano? Andiyan lang sa likod yung bahay namin. Ay, gago, nasabi ko. Yan kasi daldal mo hayop ka eh. Gago! Nadulas tuloy ako. Si Banat Boy kasi. Nadulas tuloy ako eh. Kesa na gumawa ng batas at hindi naman pangit o hindi naman masagwa yung Senate building dyan sa Pasay, aba, talagang kailangan pang ipagpatuloy ito. Kasi naalala ko dati, pinahihinto to dahil sabi, prioridad na lang ibang bagay, wag na ito. Natapos, ang new Senate building ang nakatapos tahanan ng Senado mula sa kasalukuyang opisina nito sa GSIS building sa Pasay. Alam nyo, ilang taon na ho itong ginagawa. Hindi ko nga maintindihan kung bakit delayed ho ito eh. Pero sa flag raising ceremony kasama ang mga empleyado ng Senado kanina, mismong si Senate President... Kapogi naman ang Senate President na yan. Kayong lahat, magbarong, except ako. Hanapin ko nga to. Doon tayo manood. Panoorin nyo yung video ni Banat Bay, tas baka sabihan kasi isa lang, may mga vlogger na pinapalagan pa. May mga vlogger kasi dyan nagsasabi na isa lang daw kami ng opinion eh. Ito, dito natin panoorin. Yung about dyan. Saan na ba yan? Saan na yan? Saan na yan? Hoy! Asan ka? Lumabas ka. Ito. This music... Hoy! Bakit may ganyan? Wait lang, tanggalin natin yan at baka matsupulang ko tayo. Video went viral and had everyone hoping sana all may rom-com din sa Elevate. Ang pambansa, pinasisilip muli ni Senate President Chief Escudero ang pondo para sa itinatayong Senate building sa Taguig. Halos triple kasi ang itinaas nito mula noong 2019 at umabot sa 23 billion pesos. Malapit nang matapos ang nasabing gusali na itinatayo sa may Fort Bonifacio. Pero sa flag ceremony kahapon, sinabi ni Escudero na nagulat siya sa laki ng gasto sa pagpapatayo ng nasabing gusali. Lalo pat 8.9 billion ang orihinal na halaga nito noong 2019. Sa ngayon, 10 billion pesos na ang naibayad ng Senado para sa ito. Pero dahil sa laki ng pinagkaiba ng budget at babayaran, ipinatigil muna ni Escudero ang pagbayad at construction ng gusali. Pa-review muna sa Senate Committee on Accounts ang nasabing proyekto. Pero nilinaw naman ni Escudero na wala siyang nakikitang anomalya sa proyekto. Samantala, pinalawig hanggang Biyernes ang tigil pasada ng grupong Manibela na nagsimula kahapon. Ipinoprotesta pa rin nila ang pagpapatupad. Pero good job good job sino to? Senator Chis Escudero. Kasi sa totoo lang, ang tagal na ho niyan eh. Tagal na yung building na yan. Ewan ko ba bakit tawag dito, bakit talagang hanggang ngayon hindi pa rin maipatigil-tigil yung inayupak na building na eh. Totoo naglalaglagan lang dito sa bahay namin yung mga minsan gusto ko batuhin eh. Tayo na nyo, ba't papakinabangan ba namin yan? Tagal na yan, yung matapos-tapos. Binigyan na kayo ng sandamakmak na pondo, binulusan yung mga hayop kayo. Gago! Gigigil ako eh. Tagal na yung building na yan, di pa rin matapos-tapos yung inayupak na yan na. Ano ba ibang balita natin na papanoorin? Wait lang, hanap tayo. Ito pala, ito. Ito, nasa na yan? Nandito ba tayo? Ayan, ito. Ito pala, ito, panoorin natin. Katakdang kunitain ng bansang ika-126 na araw ng kalayaan ng Pilipinas sa darating na 12 ng Hulyo. Sir Alan, shoutout. Abilino, shoutout. Tunay na nga ba tayong malaya? Makikitang nakasabit na ang mga bandila ng Pilipinas sa mga poste sa mga pangunahing daan sa Metro Manila.
Ito ay bilang paghahanda para sa selebrasyon ng ika-126 na araw ng kalayaan ng Pilipinas sa darating na Hunyo 12, kasama sa hangad ng mamamayan sa Independence Day ang maging malaya sa kahirapang kinakaharap nila araw-araw. Pero ngayon, sabi nga ng ilang nakausap natin, lalong lumala ang kanilang dinaranas na hirap sa buhay. Tulad ni na Aling Lilibeth at Aling Marites, idinadaing nila ang Lilibeth, Aling Marites. Iba yung mga pangalan ha, Lilibeth, Marites, ako po. Wait lang, ang labo kasi ng video dito tayo sa Malinaw. Ang labo ng video guys hanap tayo ng Malinaw. Asan na yun? Oh, nawala. Asan na yung video nito? Ito to. Julio. Pero ang tanong ng nakararami, Malinaw. tunay na nga ba tayong malaya? Makikitang nakasabit na ang mga bandila ng Pilipinas sa mga poste sa mga pangunahing daan sa Metro Manila. Ito ay bilang paghahanda para sa selebrasyon ng ika-126 na araw ng kalayaan ng Pilipinas sa darating na Hunyo 12, kasama sa hangad ng mamamayan sa Independence Day ang maging malaya sa kahirapang kinakaharap nila araw-araw. Pero ngayon, sabi nga ng ilang nakausap natin, lalong lumala ang kanilang dinaranas. Hindi, wala. Mayaman ng Pilipinas. Wala, mayaman ng Pinas. Sabi nga ni, tsaka haka-haka lang yan. Haka-haka lang yan. Naku! Ang daming pinamimigay ni future Prime Minister Romualdez na ayuda. Maraming hindi nagugutom ngayon. Kaya maniwala dyan, haka-haka yan. Nahirap sa buhay. Tulad ni na Aling Lilibeth at Aling Marites, idinadaing nila ang tuloy-tuloy na tumataas na presyo ng mga pangunahing bilihin. Wala mababa ang presyo ng bilihin dito. Focus pa tayo sa China. Gago! Focus pa tayo ng focus sa China. Bukas sa Makalawa, yung bigas, 150 na yan per kilo. Gago! Tapos yung pulburon, 50 isang kilo. Gago! Oh, yun, mas tipid yun. Mas tipid kaysa sa bigas yun. Humitit ka lang nun, pang 2 days mo na. Gago! Biro mo, 1 kilong pulburon, ilang buwan mong gagamitin yun. Gago! Oh, kasi sa bigas, magkano? 150 1 kilo ng bigas. Oh, tapos ulam pa, tapos rekado, edi nasa 1,000 or 600 lahat. Oh, kung pihikang ka pa sa ulam, ayaw mo ng ginisang kamatis. Oh. Edi aabot ng mga 700 yung gastos mo sa isang araw. Sa pulburon, 50 pesos. Oh, gugutom ka pa ba? Wala. Hindi ka, busog ka pa. Wala ka pang tulog. Tipid pa sa kuryente. Gago! Gawa nang hindi ka matutulog kasi sabog ka Mamaya. Diba? Sabog ka kasi. Oh, yung mga nagpupulburon, hindi na gumagamit ng aircon tsaka electric fan yan. Gago! Andun lang yan sa tabi-tabi. Oh guys, sige pa, China pa. Sige, kulang pa yan. Ay, nako, China pa, huwag niyo tigilan ng China. Oh, mahal din ba kamatis? Mahal din ang kamatis. Naku po, mag-ano na lang kayo, ano bang mas mura-mura ngayon? Kuko ng Adidas. Yung panang manok. Mura-mura yun, ha? Mura talaga yun, mapapamura ka pag nasalaksak ka sa lalamunan nun. Wala, hindi ramdam ng administrasyon yung mga pagtaas ng bigas na yan. Putay na, di naman dumanas ng hirap yan Dumanas ba ng hirap yan si Bongbong? Naknang teteng. Si Bongbong tsaka si Romualdez, mahal ang mahirap. Bakit? Dumanas ba ng hirap sa buhay yan? Ipinanganak yung mga yan na may mga gintot at kutsara at tinidor yung mga yan. Kaya tigil-tigilan nyo ang mga mahal ng Pilipinas, mahal ang mahirap. Mga bobo! At serbisyong panlipunan, hindi rin natupad ang pangako ng Administrasyong Marcos Jr. Wala! Ay, tutupad hindi na! Mag-focus tayo sa mabawi natin or ipaglaban natin ng West Philippine Sea! Gago! Doon na lang tayo mag-focus, buwan-buwan, West Philippine Sea!
Tayo na. Pangako, wala. Huwag niyo intindihin yan. Haka-haka lang ang kahirapan sa Pinas. Isang malaking katarantaduhan yung kahirapan. Lahat ng Pilipino mayaman ngayon. Hindi totoo yung mahirap kayo. Hindi totoo yan. Na 20 pesos kada kilo ng bigas. Yan, hindi totoo yan. 65, 70, 52, 57 kilo ng bigas. Bukas, 150 na yan. Gago! Bukas, yung pulburon, 20 kilo na lang. Lahat. Pag nakakita nyo, mga kapitbahay nyo, ganyan na yung mata, katulad ng mata ni Mike Abe. Asahan nyo, mura na pulburon. Gago! Sanginan yan. Puro kayo, Tapos ngayon, tuwa kayo na bangag yung presidente nyo. Malaki ang bayaran sa kuryente. Kuryente, wag ka kasing matulog, Nay. Huwag kang matulog. Kailangan lagi kang gising, Nay. Patayin mo ilaw, patayin mo electric fan, tumambay ka dun sa kanto nyo, magbilangin mo yung poste, bilangin mo yung mga sasakyan na dumadaan. Huwag ka nang matulog. Malapit na magmura ang pulburon, makakabili ka na agad. Ilang mamamayanan, mamamayan, may hinanaing ukol sa tunay na estado sa buhay. Hindi totoo yan. Gago! Haka-haka lang yan. Kitang lang yan. Tumataas lalo. Kahit sa tubig. Ganun din. Wag na rin kayong uminom ng tubig. Inumin yung tubig yung sa dagat, sa West Philippine Sea. At least yun, may lasa, kaso UTI aabutin nyo. Gago! Huwag na kayong uminom ng tubig. Yun, marami doon sa West Philippine Sea. Sumandok kayo doon. Total, atin naman yun eh. Kung gusto nyo talagang kumain, kainin nyo yung buhangin doon. Ngat-ngating nyo yung Sierra Madre. Tangina. Puro kayo mga animal. Puro kayo ngayong report kayo ng sinabihan na kasi kayo ni Tatay Digong. Sinabihan na kayo ni Tatay Digong na adik yan eh. Tapos ngayon reklamo kayo. Ngayon, punta kayo dun sa Sierra Madre, ngat-ngating nyo yung barko dun. O sandukin nyo yung buhangin dun kung mabubusog kayo. Wala pa rin laya. Anong pa rin? Sabi nila, bigas. Mababa. Kasi papaniwala kayo sa Talano Gold eh. O nga pala, isa rin pala ako dun. Sorry, nakalimutan ko na yung sarili ko. Gago! Nakalimutan ko na yung sarili ko. Isa nga rin pala ako sa bumoto dyan. Sorry na. Gago! Yung sinasabing 20, dagdagan ng presyo yung 40, naging 60. Yun, yung 50, naging 70. Diba? Patuloy pa rin tayong bilanggo sa kahirapan. Walang kalayaan. Hindi, wala. Hindi totoo yan, Nay. Nay, bayad ka. Binayaran to. Binayaran yan, si Nanay. Binayaran yan. Maraming salamat po, Lancer 08 TV Vlog. Salamat po. Binayaran si Nanay. Bayad yan, bayad. Habang ini-interview yan si Nanay, binayaran yan. Bayad yan? Oo, binayaran ng Duterte yan. Binayaran yan ng Duterte, si Nanay. Naku po, mga ganyang estilo, binayaran yan. Hindi yan totoo. Haka-haka lang yan. Puno na dyan, kahirapan. Kita mo to, mukhang nakapulburon. Binayaran yan. Hindi yan totoo. Walang katotohanan mga pinagsasabi niyan. Pangalawa, yung bili natin, di ba? Tuloy-tuloy tayo pagtaas lahat ng mga bili, tsaka pag gasolina, lahat. Malaya ba? Hirap talaga eh. Pag-aaray naman ni Rosemary, kakarampot-ani ang dissenting Ang pahit ng kape nyo! Gago! Ang kape to. Ito, masama ba loob nyo? Pahit Parang dito nyo na ata nilagay yung buong isang 25 grams sa baso na to. Lasang Lasa ng uling eh. Trabaho at maliit din ang sweldo. Naman siguro ma'am, as in na malaya. Kasi may Alam nyo alam nyo pera buwiro pero tingnan nyo.
Sa dami ng in-interview, may isang kataga na lagi natin naririnig, malaya. 'Di ba? Malaya, sana maging malaya. So hindi lang pala talaga tayo. Oo, walo sa 100% na populasyon dito sa Pilipinas, 90 to 80% na yung nakakaranas na talagang masyado na tayong kinokontrol, masyado na tayong hinahawakan sa liig, masyado nang ginagamit ng Administrasyong Marcos yung kapangyarihan nila para kontrolin at manipulahin yung galaw or tinatawag na kalayaan dito sa Pilipinas. Hindi nyo napansin sa mga in-interview? May sinasabi sila lagi na wala nang kalayaan, hindi tayo malaya. Diba? So dito mo napatunayan na hindi lang talaga tayo dito mismo, kundi talagang buong Pilipinas na nararamdaman na talagang yung tinatawag nila na kuting ng norte ay nakakagat na sa mga leeg natin. No? Ang inang yan. Pa rin may hangganan yung pagkamalaya. Katulad yan, ma'am. Kung nakapagtrabaho ka, mahirap maghanap ng trabaho. Diba ba? Mahirap. Tapos, naghahanap buhay ka ng maayos, puhuliit ka. Hiling naman ni Aling Yoli na maging ganap tayong malaya mula sa takot at pangambang dulot ng kawalan ng seguridad sa mga komunidad. People's power na naman, no? Wala ka nang pangsaing sa bahay nyo. People's power pa gusto mo. Sorry, ha? Puta na. Sabi ko kasi inyo, abaan nyo pa yung pasensya nyo, eh. Antayin natin na kumilos ang Duterte. Tapos, people's power. Wala na nga tayong makain, magpi-people's power pa. Sino magbibigay ng pondo sa atin pag nag-people's power tayo, aber? Gago! People's power. Nandiyan yung people's power, eh. Wala ka naman dun. Kaya Joseph, shoutout po. Ito, puro. Yung kakapanood nyo sa mga chismisan na vlogger, eh. Puro people's power. Kala nyo naman, eh, makakatulong yung people's power na yan. Ayun, eh. Yung mga hindi natatakot sa ngayon, eh. Hindi katulad nung si Duterte. Ngayon, malaya na naman sila. Bayad ka, Nay. Binayaran to si nanay. Oo, binayaran to. Oh, ramdam na ramdam ko, binayaran. Duterte daw, eh. Ha? Duterte, binayaran to, binayaran. Hoy, asan na? Asan na ako? Hoy, wala ako bigla. Yung mga adik, lalo mo sa gabi. Hindi ako high blood. Inaano ko lang si Eduardo. Hinatama ko lang. Sa Independence Day ngayong taon, ayon kay National Historical Commission of the Philippines o NHCP History Researcher 2 Aljon Conciliado, ang tema ng selebrasyon ay kalayaan, kinabukasan, kasaysayan. Iba't ibang aktibidad ang inihahanda ng mga ahensya ng pamahalaan sa pagdidinig. Tema ng gagawing araw ng kalayaan ay, wait lang ha, umpisa natin ha. Kasaysayan. Conciliado, ang tema ng selebrasyon ay kalayaan. Ang tema ng selebrasyon ay kalayaan, kinabukasan, sayan. Iba't ibang kasaysayan. Baka mamaya puro marinig natin diyan. Ang West Philippine Sea ay patuloy pa rin natin na ipaglalaban yung mga pinagkaloob po natin na hanap buhay sa mga magsasaka, binigay na po natin pero binawi din natin agad. Gago! Baka yan ang mapanood namin dyan, ha? Puro da naman. Puro lang dada. Hindi rin Duterte ang gusto magpabagsak ng Marcos admin. Tanggapin nyo, lubog na ang Duterte. Lubog na Duterte, kaya pala kapag may sinasabi Duterte, iyakan kayo. Tanga. Tanggapin nyo na lang, lubog na ang Duterte, kaya pala pag may sinasabi ang Duterte, nag-iiyakan kayo. Bobo. Nasabi nyo, lubog.
lubog, kaya naman pala, halos inaaraw-araw niya na. Nakapokus na lang kayo sa Duterte. Kaya naman pala, kapag may balita, tingnan nyo, gusto mo, tingnan mo sa mga mainstream media, kapag Duterte binalita, tingnan nyo yung views. Tapos pag si Marcos yung binalita, walang nanonood. Tapos sasabihin niya, lubog Duterte, mga gago. Bobo. Gago! High blood ka na naman. Hindi naman ako high blood. Okay lang ako. Yan lang talaga ako magsalita. Ganyan ako maglambing ng mga basher. Hey, mag-vlog ka ng maayos. Nanlilin lang ka. Kaya ano bang gusto mong vlog? Ang gusto mo maghubad ako dito? Gago! Anong gusto mo? Nang lilin lang. Anong tingin mo sa akin? Espiritu? Diwata? Gago! Nalilinlangin ka? Gago! Bobo ka ba? Kung gusto nyo ng people's power, di na kailangan ng budget. People's power is given by anyone. O, di mag-people's power kayo doon. Alam mo, Brad, ang nagsasabi ng people's power dahil galit na sila kay Marcos. Pero ayaw mong maniwala. Bahala ka, bro. Hindi ko alam kung sino kang vlogger. Puta na, nakarating ka rito. Hindi mo kilala. Tangina naman kasi. Paulit-ulit na ho namin sinasabi sa inyo na ayaw nga ni Duterte na masaktan tayo ng mga Pilipino, kaya nila to ginagawa ngayon. Tapos kayo gustong-gusto nyo na sakitan. Bakit? Yung people's power, hindi ba kayo masasaktan yan? Paano pag pinalagang kayo ng administrasyon? Paano pag pinalagang kayo ng administrasyon? Paano pag pinagbobomba kayo doon? Hindi kayo masasaktan? Bakit? Si Superman ba kayo? Truntado. Ayaw nga nang ni Tatay Digong na masaktan tayo eh. Kaya nga nila ginagawa ito ngayon eh. Tapos kayo gustong-gusto nyong masaktan? Bakit? Safe ba ang people's power? Paano pag nabuisit sa inyo si Marcos? Paulanan kayo doon. Kanino sisi? Sa Duterte? Tado. Mga bobo. Gustong-gusto ng people's power. Ayaw nga ni Duterte na magkaroon ng gulo sa Pilipinas. Tapos people's power pa nais nyo. Gigil nyo ako Ay mama, Mira Luma Proma Oman, shoutout po. Hindi po ako high blood hindi po ako high blood. Pinapaliwanagan ko lang sila. Ilang beses nang lumabas sa bibig ni Tatay Digong yan. Ayaw niya tayong masaktan. Kaya nga yung sinabi niya sa KOJC, di ba? Kumalma ang mga tao. Tapos tayo, pinupush natin na magkaroon ng people's power. Pinupush natin. So, ano ibig sabihin nyo? Ayaw nyo makinig sa mga Duterte. Bagay, noon pa naman, di kayo nakinig. Kaya nga binoto nyo si Bangag eh. Alang yan na yan. Ayaw nga tayo masaktan ni Tatay Digong eh. Tapos ngayon, people's power. Kung talagang may tiwala kayo sa Duterte, hayaan nyo sila ang kumilos. Tayo, nakasuporta lang tayo. Susuporta lang tayo sa hadikain ng mga Duterte na mapaayos ang bansa natin. Gets nyo na ba? Susuporta tayo sa kanila. Sila yung nasa front, tayo naman yung nasa likod. Ayun yun. Ang gusto nyo, kayo yung pumron. So people's power agad. Ayaw nga kayo masaktan. Di useless din pala itong ginagawa ni Tatay Digong ng mga Duterte. Iwas sila sa atin na mapahamak tayo. Tapos tayo lapit ng lapit para lang mapahamak tayo. Gamitin nyo utak nyo high blood ako sa inyo. Panglulukin ko kayo dyan lahat. Buga ko kayo sa Mount Everest. Kasya kayo dito sa pisngi ko.
So, relax lang, puso. Ito na. Hindi naman ako high blood, Sir Gerson. Ano naman, easy lang ako. Hindi ako high blood. Nakakainis kasi. Tayo na. Kung galit kayo sa gobyerno, alam nyo kung anong gawin nyo. Para matigil yan. Para matigil yung kahirapan nyo. Alam nyo kung anong maganda nyong gawin. Magsipag kayo. Magtrabaho kasi kayo. Magtrabaho kayo, ha? Nahihirapan na kayo sa Pilipinas, pero hindi kayo nakinig kay Tatay Digong noon pa lang. So, ngayon, ang gawin nyo, magsipag kayo. Reklamo kayo ng reklamo nyo, baka mamaya, kain tulog lang ginagawa nyo, ha? Pero, Jay Guevara, sabi ni Tatay, pag nainis na talaga ang tao, baka maulit kay Marcos Jr. ang pagpapatalsik kagaya ng nangyari. Kaya nga, alam nyo, double meaning yung sinabi ni Tatay Digong na yon. Hindi niya sinabi yun dahil pinupush niya yung tao na mag-people's power. Sinabi niya yun na para pukawin lamang si Marcos, no? Para pukawin. Kasi sa totoo naman, hindi naman, kahit na mag-people's power kayo, hindi naman control ng mga Duterte yan eh. Pag nag-people's power kayo, wala naman magagawa si Tatay Digong. Diba? Kasi nung butuan nga lang, di kayo nakinig sa kanya. Tapos ngayon, pag hinarang niya kayo mag-people's power, may kinig ba kayo? Diba? Hindi. Ito yan. Yung sinabi ni Tatay Digong na yan is para ipaunawa kay Marcos na baka mangyari sa kanya ang nangyari sa tatay niya. Hindi niya sinasabi na i-push niya kayo na mag-people's power na. Hindi yun. Ibang pagkakaintindi nyo. Ayun yun, ha. Pinapaunawa niya, parang inaano niya ba, kinukumbinsi niya si Marcos na wag mong gagawin yan. Kasi mamaya, mapuno yung taong bayan, patalsikin ka dyan. Magaya ka sa tatay mo. Pinapayuhan niya. Payo yun, payo. Okay? Minsan sabi ko sa inyo hindi ko naman sinasabing sobrang talino ako, pero unawain muna natin lahat, ha? Ay, shoutout po kay Teodo sa mga farmers dyan sa Benguet. May kilab shoutout sa inyo lahat. At yan ang pinakamaganda. Huwag umasa sa ayuda. Puta, ayuda na yan. So, yan ang sinasabi ko. Kaya huwag tayong masyadong, Jay, Happy Independence Day. O nga pala, no? Tapos galit na galit ako ngayon. So, may kaabi kasi. Yan kasi di naintindihan ng karamihan. Read between the lines. Ika nga. Yan, tama. Tangin na kasi, puro kayo people's power. Pag sinabi kasi na, huwag kasi kahit ako, huwag nyo. Puro kasi sa vlogger lang. Lagi naniniwala ng akin. Mas paniwalaan nyo. Dito kami, nag-a-analyze lang kami rito, analyze na mga pwedeng mangyari. Pwedeng gawin. Pero ang dapat paniwalaan natin dito, Duterte. Huwag tayo magpapaniwala sa mga vlogger. Sa akin, huwag din kayo maniwala ng gusto. Analyze lang kami dito. Mas paniwalaan nyo pa rin yung sasabihin ng mga Duterte. Ha? Yun na. Ay, naku. Okay, tuloy natin. Ihahanda ng mga ahensya ng pamahalaan sa pagdiriwang Ibinahagi ng Presidential Communications Office na sa araw ng Lunes, Hunyo 10, may ilang mga atraksyon sa Quirino Grandstand at Burnham Green activities tulad ng cooking competition, obstacle course race, gabi-gabing libreng konsyerto at tiyangge sa mga lokal na produkto. Isasagawa. Sagutin mo ang mga aligasyon sa'yo. Menor de edad, pinatos mo. Yakul ka. Sinagot ko na kanina. Sabi ko nga asan kaso ko kung may ginawa akong ganyan. Siguro boring sex life mo. Gago! Jerry Cerilo.
Boring sex life mo, no? Gusto mo bigyan kita? Sakto, nagdadalagita yung aso ko dito. Sa'yo ko ipabanat to. Sabi ko sa inyo, pag pag magbabash kayo dito sa akin, ayusin nyo kasi mababara lang kayo. Pinaliwanag ko na kanina eh. Di sana may kaso ako. Boring sex life nitong hayop. Doon ka kaya kayo Ninyo Barsaga. Paglabas ng hotdog mo doon, puro buni yan. Gago! Bobo. Eto. Happy condolence. Happy condolence to you. Minor de edad ng puta. Tapos nagbablog. Puta, saan ka nakita nun? Bobo ang putik. Nang-rape ng minor de edad pero nandito nagbablog. Tanga. Mga bobo. Gawa rin ng isang labuyo eating contest o ang Chili Festival. Magkakaroon Chili din Festival? ng libreng film showing ng mga bayan. Uy, mga bayani, speaking of One Luna, alam nyo, yung nangyayari ngayon kay Tatay Digong is, eto yung ang nangyayari sa buhay ng Duterte, lalong-lalo na ni Tatay Digong, ay katulad po ng kay One Luna. Kinakamuhian siya ng taong bayan, pero siya talaga ang tunay na bayani. Eto yun, One Luna. Panoorin niya. Pilipino. Sa 12 naman ng Hunyo. Ako si Bangagyan, si Emilio Aguinaldo. Magkamukha nga talaga. Magkamukha naman sila. Ng Parada ng Kalayaan, kung saan 22 float na gawang Pinoy ang paparada. Sa lahat po ng interesado, no, at talagang ini-invite po namin ng lahat, no, maging bahagi nito, gaya po ng paanyaya niya sa ating Pangulo. Ito po ay gaganapin, no, sa Quirino Grande. Alam mo, America Burgos, jowain mo na lang kaya para matapos na issue sa Tapos may asawa pala to, nangyari ako dito. Gago! May nakita pa naman ako sa picture niya doon sa Pag-scroll ko doon pababa, kita ko. Amerikano, yung nakita ko doon, pag-scroll ko pababa. Sabi ko, kala ko siya na to eh. Tapos may kasama, sabi ko, na. Wala na ba yun? Hindi nga. Mahirap kasi, baka biglang sablay na naman. Gago! Hikes na ba yun? Pero kasi may mga sablay kasi ngayon. Diba? Mga OFW, mga single yan sa Facebook. Pagdating sa Pinas, may mga asawa pala. Hindi, totoo yun dati. Kala ko dati, wala siyang asawa. Pangatlo pala ako. Gago! Gulat ako, pangatlo pala ako. Sabi ko, grabe naman yan. Pangatlo pala ako. Kala ko, ano daw? May iba na yun. Di na nakaantay. Naku po. Naghanap na ng ibang tilapia. Boss Jay, mukhang may plano ka. Hoy! Ito naman to. Grabe, sinabi ko lang bakit sama ba magka-crush? Ito naman to. Kasi Mike Abby nga, nai-inlove ako pa kaya. Gago! Si Mike Abby nga, nai-inlove eh. Gurang na yun eh. Ako pa kaya, grabe naman to. Talo ako doon. Ubus pera ko at motor ko. Tinangay na ko po. Kaya sabi ko sa inyo eh. Gastos kayo sa mga lalaki. Hindi nyo man lang ito. Hindi kawawa tuloy kayo. Nilag nyo. Pogi ba yun? Hindi ko kasi masyado natatandaan mo ka. Yung mas pogi sa amin. Ganap kayo yung pogi na maaasahan pa. Diba? Kayang itaguyod ang karapatan ng bawat nilalang sa mundo. Wow! Ano yun? Oo, yung mga matitino. Yung mga trabaho, bahay, trabaho, ganun. Katulad ko, ilang buwan na ba ako din nakakalabas dito? Simula nung nagdabaw, nandito lang ako na nandito. Oo.
Kasama ba sa paglaki yun? Grabe na. Parang si DJ. Sinong DJ? Who is DJ? Who is DJ? Sinong DJ? DJ. Daniel J? Ganon? Ano ba? Matay mo na yung topic natin. Ganyan yung Amerika. Ayun, no? Yun yung beauty ng Amerika. May pagka Japanese. Naku, spy ka. Daniel Padilla. Ay, grabe naman. Hindi ako ganun. Oo. Kamukha ko lang si Daniel pero hindi ako ganun. Simula nung nagka-aircon ka, di ka na lumabas dyan ni Malka. Masarap kayo. Ate Anarud. Aircon ka na lang. Tignan mo, pakinis ng pakinis, oh. Tignan mo yung nguso ko, naminipis ate. Dahil yan sa aircon. Kasong taas ng bill ko. Nung nakaraan na, Ate Anarud, 11,000. Kamot ako sa ulo. Grabe naman to. 11,000 yung bill ko. Ayoko na mag-aircon. Hindi, ano pa ba yung sinasabi mo? Nakakatawa ka, pawala ng inis. Ano daw? Jay, ano ba yung mga sinasabi mo? Nakakatawa ka, pawala ng inis. Ano ba yung sabihin? Hindi ko kasi maintindihan eh. Jay, ano bang yung mga sinasabi mo? Nakakatawa ka. Dito, nag-gets ko siya sa nakakatawa ka, nakakawala ng inis. Pero nagtatanong si Mami kung ano daw yung sinasabi ko. Wala po ito, Mami. Ganyan po talaga pag mga in love. Oo. Nag-ano lang po, nagtautulandi lang. Mami, ha? Nagtatalandi lang dito sa social media. Wala po yan. Huwag niyo pong intindihin. Huwag niyo po akong pag-iintindihin. Baliw po ako eh. Galing po mental. Tumigil ka na, Jay Guevara. Bakit pinapatigil mo ako? Grabe ka. Nagpaputi yan. Kay di lalabas. Di kasi attractive daw sa chicks pag maputi. Sabi nila. Kaya sa'yo kami, Boss Jay, syempre. Ano tawa mo dyan, Lisel, ha? Tawa dyan. Dati kutis pwet lang eh. Ngayon, pumipisngi na. Oy! Bastos! Anong kutis pwet? Ginawa mo akong Tisoy, sabi sa akin dun sa Davao, sabi, Sir G, iba pala mukha mo sa personal. Ang guwapo mo. Sabi ko, malabo mata mo. Magpatingin ka na. Ilang taon na ba? 24, Sir G. Ay, malabo na mata mo. Magpatingin ka na. Loading. Hindi, nag-loading ako doon kay nanay kanina eh. Nagpapaputi si Jay. Anharot, nainggit sa puti ni Mema. Ito na mo, inggit na lang ako. Hindi sa puti na lang ni ni Ma'am Erica. Yan talaga. Lihiti mong puti. Nagluta ka ba dati, Ma'am Erica? Maang totoong in love si Idol Jay. Lagi naman ako in love Ano ba naman kayo, di pa kayo nasanay sa akin? Ma'am Glory Molina, mukha lang maputi kay Mima. Hoy, huwag na natin pag-usapan dito yung bati na daw kami. Ano daw? Sa Tagalog, manapil. Anong manapil? Manapil lang uso? Alin? Nag-aanda daw si Marcos Jr. sa interthreat magma-martial law na ba? Sabi ni Jonathan Munares. Kala ko Jonathan Morales eh. Ewan ko sa kanya, bala siya. Trip niya yun eh. Yan, Narot, huwag kang mga-away. Nung away ko, ay, sama-sama mo, Narot, no? Kalma na nga kami dito, tapos ko nang-away ka na naman. Dito sa abroad, Boss J, mas pogi ang maitim. Or tan. Ganun ba? Ay, sa Pilipinas eh, makakita lang yung mga babae dito sa Pilipinas sa maputi yung lalaki, cash na agad nila. Gago! Galit. Ganito dito sa Pinas. Pag nakakita ng mga mapuputing lalaki yung mga babae dito, crush na agad. Gago! Ate Kathleen, shoutout po. Japanese lahi. Naku, Japanese ba? Akala ko Chinese. Akala ko Chinese ka, spy ka, ha?
Oo. Late ata ako po. Patapos na ako. Nanguurat na nga. Ito. Erwin, yabang mo oy. Kaya okay na magyabang at least totoo. Kaysa naman ni sa'yo, magyayabang ka, pangit ka naman. Huwag ka na magyabang. Mukha kang Bombay. Ito na naman tayo. Mapupunta na naman kay James Kumar tong usapan na to. Promise. Pag may nag-comment na James ng Bombay, kasunod niyan James Kumar. Nakakatawa ka in English, smiling face. Yeah, I'm always smiling face because I'm ano daw? Ano na? Anakan, uy, bastos itong batang to ah. Uy, yung anak nyo, napakawalan nyo rito sa ano, sa live. Anakan mo si Mema. Ayoko nga. Mamaya, magkakati-katipin, makatdog ko eh. Busi kasi ito, magiging bastos ako dito sa mga viewers na to. Okay ka, Jay. Uy, thank you. Hindi po ba malabo mata nyo? Late na ako sa live mo yun kasi gala ka kasi ng gala eh. Late ka na naman tuloy. Si VP Sara ang tunay na gaganap bilang presidente, tahimik pero nagtatrabaho, tumutulong na walang ingay. Yeah, that's right. Okay? Boss, be kind to animal. Uy! Boss Jay, iisa lang talaga ang pakay nila para mag-react si VP Sara at mahanapan ng butas. Kaya nga, parang nalita itong mga to. Nagkukulitan na lang kami dito. Wala nang politics dito. Uy! Ano daw sabi ni Ate yan? Dod, pa-therapy kawawa yung bata, di pa nakakalabas sa tiyan. O yun. Ano yung bata hindi nakakalabas? O nga, dito sa Pinas, pag maputi, kahit di pogi, nagiging pogi. Oo. Pag maitim ka dito sa Pinas, dugyot ka. Oo. Kahit nga busal-sal nguso at ilong mo rito, basta maputi ka, cute ka eh. Ganyan ang mga Pilipino. Mga girl as in ang gusto ni Jay. Angela Jolie version. Ha? Ano daw? Ano daw? Mga girls in ang nguso. Ang nguso. Grabe naman, nguso. Ang dami-dami niyo may kita sa akin, mami. Nguso talaga. Kung sama naman ito ni nanay, Aprodesia. Anday mapapansin sa akin, nguso ko pa talaga yun. Malaki kasi no? Dapat sinabi mo ng ganun, mami. Tanggap ko naman eh. Dapat dinugtong mo na eh. Malaki kasi nguso mo eh. Kaya ano. Oo, kanina pa. Tapos na. 2 hours kong ang binanatan yun. Yan yun kawawa naman.